All right, so hello everyone and welcome to our membership orientation. By the way, I am Dave Vallejos. I'm your speaker. And just a background about myself, I am 26 years old and a former Marine officer, licensed financial educator, associate financial planner of Registered Financial Planner of the Philippines, and senior executive vice chairman of IMG. So, ano po ba yung IMG? No? So, IMG stands for International Marketing Group. So we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So ibig po sabihin, ang ginagawa po namin dito is nagtuturo po kami ng financial education. So nagtuturo din kami kung paano ang tamang pag-iipon, tamang pag-i-invest at tamang business na pwedeng pasukan natin dito sa financial industry. So we have partners with different companies in the financial industry. So our mission in IMG is to educate 30 million families by the year 2030. And as of now, we are more than 4 million. No? So marami-rami na rin ang mga nabigyan ng edukasyon pang-pinansyal ng IMG. So congratulations kasi kasama na rin kayo ngayon sa mga ma-educate sa IMG. So marami kaming mga financial centers na tinuturuan dito at nagbibigay kami ng mga financial seminars. So itong book na ito po yung pinopromote namin ngayon. The Secret to Saving and Building Your Future. Sinasabi sa libro na ito, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. So wala po kaming pinipili kung sino yung tuturuan namin dito. So may pera ka man or wala, nakapag-aral or hindi, no? Pwede tayong matuto kung paano maging successful dito sa IMG. So for tonight, ang pag-uusapan natin is building your future, taking control of your money. Kasi minsan, yung pera yung nagko-control sa atin. Kahit ayaw nating gumastos, pag nakakita tayo ng mga sale sa mall, sa Shopee, sa Lazada, 'di ba napapagastos tayo. So, mali 'yun, dapat tayo yung nagko-control sa pera natin. So, in order for you, to build your solid financial foundation, para kang nagbi-build ng bahay. Wala ka naman nakikitang bahay na nagsisimula sa bubong. Foundation muna, build it from the ground up. So first priority natin sa ating finances pag kumikita na tayo is to have a proper healthcare. So bakit napaka-importante ng healthcare? Kasi in the event na magkasakit tayo, ito yung sasalo sa ating mga medical expenses at saka hospitalization. So naalala ko before nagkasakit ng lolo ko, hindi naman naituro sa kanila yung healthcare. Di ko sila ma-blame pero naubos talaga yung finances namin. And doon ko na-realize na sa akin, ayaw ko din mangyari yun. So that's the reason why, that's a lesson learned for me na kailangan talaga paghandaan yung healthcare. Kasi darating ang point na maniningil talaga yung katawan natin. And then second, pag meron na tayong healthcare, is build your life protection. So ano naman yung life protection? This is life insurance. So you need to protect your family. Especially if you are a breadwinner right now, ikaw yung source of income ng family mo. Pag once may mangyari sa atin, for me example, ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko, nagsusuporta sa parents ko. Pag once may mangyari sa akin, merong matatanggap na instant money yung family ko, which is continuous pa rin yung pag-aaral ng kapatid ko at buhay pa rin sila, no? So, yun yung purpose ng life insurance. Kung mahal natin yung family natin, kailangan nilang magkaroon ng life insurance. And pangatlo, we need to manage our debt. No? Kasi kahit gaano kalaki yung sahod natin, gaano kalaki yung income natin, kung malaki at marami din tayong utang, kakainin din lang yan ng interest ng utang natin. Kaya kailangan natin i-manage or eliminate yung mga utang. Especially yung mga utang na walang bumabalik na pera sa'yo. And pang-apat is to build your emergency fund. So itong emergency fund naman, ito naman yung pera na gagamitin mo lang in case may emergency. So example, kailangan mong magpadala ng pera sa Pilipinas kasi nga emergency or nagka-pandemic ulit, lockdown, may biglang nagkasakit, baha, sunog. So yun yung mga emergency na hindi natin ini-expect. Kung wala tayong emergency fund, which is 3 to 6 months equivalent of our monthly income, ang mangyayari dyan, magkakautang-utang tayo. Kaya most of the time, mga tao na walang emergency fund, yun yung nangungumusta. So, kumusta? Pautang naman, emergency lang. So, yun, walang emergency fund. So, ayaw nating mangyari yan sa atin. And last but not the least, build your investment. So ito na yung last priority natin. Ito na yung mga properties natin, bahay, lupa,
at saka mga business natin, yung stock market, saka mutual funds natin, yan, last priority na yan. Kasi kung uunahin natin yung investment, napakarami mo ng pera, napakarami mong business, 'di ba? Napakarami mong shares sa mutual funds, pero nalimutan mo, wala ka palang healthcare. So anong mangyayari sa iyo? No? Isang sakit lang, kukunin din lahat sa investment mo. Kaya ang nangyayari, napakarami kong kilala, no, ang dami nilang pera pero nauubos lang din sa pagpapagamot sa hospital. So ilang weeks lang yan sa hospital, ang laki na ng babayaran. So ayaw nating mangyari yan sa atin, kaya we need to learn from those experiences, no, ng ibang tao. Wag na nating hintayin. But para ma-build talaga natin ng tama yung solid financial foundation natin, dapat meron tayong cash flow. So, pag once kumikita ka na dito, no, or meron ka ng sariling trabaho, napaka-importante na meron ka talagang solid financial foundation. Start ka nang mag-build ng yung solid financial foundation. So, increase your cash flow by reducing your expenses. Okay? So, yun yung kailangan natin. How do we create our plan? Ano yung tamang pagpaplano? So ito'y X-curve na tinatawag. So ang red line, tinatawag yan ng responsibility line. Ang blue line is money line. So habang bata ka pa ngayon, wala ka masyadong savings, or habang nagtatrabaho ka pa, napakalaki ng responsibilidad mo sa buhay. Ang goal mo pag tumanda ka, once you get old, dapat umaangat na din yung mga savings at saka investment mo. So right now, ano ba yung mga responsibilidad natin sa buhay? Yung pagkain natin, yung shelter natin, no? Pampaaral sa ating mga anak, yung health natin at saka yung utang na binabayaran. Saan ka kumukuha para panggastos diyan? Coming from your active income. So kailangan mo magpatrabaho para sa pera. Ang goal mo, pag tumanda ka naman, dapat meron kang passive income. So ang passive income, yung pera yung nagtatrabaho para sa'yo. Bakit kailangan pa rin ng income kahit matanda na ako? Because kahit matanda ka na, meron ka pa ring responsibilidad, kakain ka pa rin. Tama? Shelter, clothing. But the biggest responsibility once you get old is your health. Kasi kung kailan tayo tumatanda, dyan halos lumalabas yung ating mga sakit. Tama? So that's why in our life, meron siyang if. Kasi itong if, ito yung dalawang pwedeng mangyari sa atin. What if I die too soon? And what if I live too long? Now, ang question ko ngayon, no? What if I die too soon? Problema kaya if kukunin tayo ni Lord ng maaga? 'Di ba? So, nagiging problema siya kung ikaw ay breadwinner, no? At meron kang pamilya na nakaasa sa iyo. So, you need to protect your family. So, ang solution diyan is dapat meron kang insurance. So, hindi kami nagbebenta dito ng insurance, pero insurance is part of financial planning. Para kahit wala na tayo, merong makakapag-replace sa income na binibigay natin sa family natin. Now, paano naman kung walang nangyari sa akin? What if I live too long? So you need to protect yourself. Kasi pag tumatanda tayo, no, we really need to become financially independent. Kasi usually dito sa Pilipinas, ang mga matatanda na hindi nakapag-prepare for their retirement, pinagpapasapasa ng kanilang mga anak. 'Di ba? Ma, doon ka muna kay ate, or pa, doon ka muna kay kuya. Or worse, ilalagay ka sa home for the aged. Ayaw nating mangyari 'yan. So we need to have our own investment. Kasi from your investment, no, you are now living on interest. Kasi yung investment mo, makaka-generate yan ng income. So yan yung money is working for you. So again, you need to create a plan. Whatever scenario yung mangyari sa buhay mo. So, paano natin patrabahuin yung pera? So, how do we make money work for us? No, gusto ko yung passive income din aside sa active income. So, meron tayong tinatawag dito na rule of 72, power of compounding interest. So, si Albert Einstein, sabi niya, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So sa madaling salita po, kung meron kang pera ngayon sa bangko, example ako, meron akong BDO, meron akong 10,000 sa BDO, no? So ang BDO magbibigay lang sa akin ng less than 1%. To be exact, that is 0.125%. So para makuha ko kung ilang taon dodoble yung 10,000 ko sa bangko,
ang 72, i-divide ko sa interest which is 1. So, equals to 72 years. So, would you imagine, yung 10,000 ko magiging 20,000 after 72 years. Now, ang question, buhay pa kaya tayo doon, di ba? Right now, I'm 26 plus 72. So, hindi natin nakikitang dumudubli yung pera natin sa bangko. So, that's why bank is not good for our investment. I'm not against bank, no? Maganda ang bangko for emergency fund at saka business transaction. Pero what if merong nag-offer sa iyo na 4%? So Dave, ilagay mo yung pera mo dito. Tatawagin natin yung time deposit. So 72 divide 4, 18. So every 18 years, kung meron akong 100,000 at nilagay ko siya sa 4%, dumudoble siya every 18 years. So at the age of 65, yung 100,000 ko naging 400,000. Now, yung question ko, no? Malaki na ba yung 400,000 at the age of 65 when we retire? 'Di ba? So for me, napakaliit niyan. Kasi meron tayong kalaban diyan which is inflation. So yung 400,000, maliit na lang yung value niyan at the age of 65 kasi nagmamahalan na yung mga bilihin at saka mga commodities at serbisyo. So yun din yung mangyayari sa pera. So na-remember ko before, no, nung inuutusan akong mag-grocery, yung 500 pesos, mabigat pa yung cellophane. Ang daming nabibili sa 500 pesos. Pero ngayon, yung 500 pesos mo ngayon, konting-konti na lang yung mabibili niyan. 'Di ba? So, ilang milk tea na lang 'yan, 'di ba? Ilang ticket na lang 'yan sa sinihan. So, ganun na po ngayon yung inflation. Malaki siya, 5 to 6% siya yearly. Now, yung perang nilagay ko sa bangko na 100,000, nakatago lang ba yun sa bangko? Hindi. Ginamit nila yun. So, nilagay nila sa 8%. Now, my money doubles every 9 years. So, at the age of 29, yung 100,000 ko, dumudubli pala siya every 9 years. At the age of 65, naging 1.6 million na siya. Binalik sa akin yung 400,000, the 1.2 million, yun yung profit ng bank. And that will be used for operational expenses, expansion, another branches, pampasahod. And most of it, ini-invest pa nila sa mas malaking interest. No? Ang bangko, may alam yan na 12% and above. Okay? So isa na po yan sa tinatawag nating mutual funds, no? At saka stock market. So itong 12% usually, no, iilan lang po ng mga Pilipino ang nakakaalam nito. 'Di ba? So usually mga mayayaman lang. Kaya nagtataka tayo, no? Our money doubles every 6 years nung ginamit na ng bangko. So at the age of 65, magkano talaga yung tubo ng pera natin? 6.4 million. Pero ang binalik lang sa'yo, dahil depositor lang tayo sa bangko, 400,000 lang. Pero tuwang-tuwa na tayo kasi akala natin kumita na yung pera natin nun. But 6 million is the profit of the bank. That's why bank is one of the biggest business in financial industry. And this is also the reason why ng mga mayayaman, mas lalong yumayaman, ang mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Kasi bangko lang yung alam nila. But what if I will teach you, no, saan ba tong 12%? Paano ba kami makapunta or maka-invest sa 12% na hindi nadadaan sa bangko yung pera natin? Yes, you can invest directly to mutual fund. No? So, kasi kung nakabangko lang yung pera mo ngayon, yan, tinatago mo lang yung pera mo dyan sa bangko, okay pa yan way back 1984 kasi malaki pa yung interest. But right now, 2021, 2022, no, less than 1% na lang po yung interest sa bangko. In fact, mas malaki pa yung nagastos mo pamasahe papunta sa bangko para mag-withdraw kaysa sa tubo ng pera mo. 'Di ba? So i-check nyo yan, no? Now, where to put my money kung hindi ko ilalagay sa bangko? Again, pwede mong ilagay sa bangko, pwede mo rin ilagay sa mutual fund. Pero ito yung kaibahan sa dalawa. Pag sa bangko, ang tawag sa iyo, depositor ka. Ang tawag sa pera mo, savings account. Now, saan papunta ang pera sa bangko? Ginagamit ng bangko, pinapautang sa gobyerno through treasury bills at saka treasury notes. No? Pinapautang din nila sa malalaking mga companies through corporate bonds. Pag sinasabing bonds, no, pinapautang yan. And stocks and equities, ini-invest nila sa Philippine Stocks Exchange. Ibig sabihin, binibili ng shares ng companies like Jollibee, SM, BDO, and other big companies. And aside from that, ang pera sa bangko pinapautang din sa mga credit card, house loan, car loan, at saka mga business loan. So aware naman po tayo dyan, di ba?
Pag tayo yung nangungutang sa bangko, pag hindi mo nabayaran yung credit card mo, magkano yung interest per month? 2 to 3% siya per month. So ibig sabihin, pasok siya sa more than 12% per year. No? So yan yung income ng bangko, pero magkano lang yung binabalik sa depositor, 'di ba? So unlike sa mutual fund, ang pera mo ay tawag ay investment. So dahil investment siya, usually ini-invest siya dito sa government securities, corporate bonds at saka sa stock market. Now, kung ang pera mo sa mutual fund kikita na 12%, sa bangko, ang ibabalik lang sa'yo as depositor, less than 1% lang. Kasi depositor ka lang eh. Pero sa mutual fund, pag 12% yung kinita ng investment mo, ang ibabalik din sa'yo is kung magkano yung share mo doon. So 12% din. So yun yung advantage mo dito. Sa kabila, no, ginagamit lang nila yung pera mo at sila lang yung kumikita. Pero dito sa mutual fund, ikaw yung nagtitake advantage kasi pera mo yan. So mas fair dito sa mutual funds. At isa sa mga magandang bagay sa mutual funds, yung gains no or yung kita ng pera mo or ng mga investor, no, pag i-redeem mo siya or i-withdraw mo, which is in fact withdrawable lang siya anytime, hindi na siya subject sa personal income tax. So hindi na siya babawasan. Pero sa bangko, yung ang kakaliit no, ang liit ng kita ng bangko, babawasan pa yan siya ng 20% withholding tax. So imagine, so for me, kaya ako, nung nalaman ko to 5 years ago, nagsimula talaga ako dito sa mutual funds. So ano ba yung mutual fund, Dave? Ang mutual fund, no, kung ikaw yung investor, yung 1,000 mo, yung 3,000 ko, yung 5,000 niya, iisahin yan, ilalagay yan siya sa fund house, which is ima-manage ng expert, yung fund manager, yung pera natin. So ang gagawin ni fund manager, i-invest niya sa mga malalaking companies like Jollibee, BPI, Ayala, Mega World. So ibig sabihin, itong mga companies na to, very stable na siya. 'Di ba? So makakasiguro ka talaga na subok na no ang pinaglagyan ng pera mo. So yung 1,000 mo, no, ininvest ng share sa Jollibee, sa BDO. Ibig sabihin pag kumikita yung mga kumpanyang ito, kumikita ka rin. So yung returns or yung kita ng pera mo binabalik sa mga investor. At alam niyo yung gusto ko dito, very transparent yung mutual fund. Kasi nagbibigay sila ng reports or nakikita mo sa portfolio mo yung tubo ng pera mo everyday. Kaya nga na-excite kami dito sa IMG, no, yung mga members dito. Kasi nakikita namin kung ilan na yung shares namin, magkano na yung value ng shares namin, and everyday nagdadagdag po kami dito, which is ang pinakamaliit, no, pwede kang magdagdag ng 20 pesos. So, napakaganda ng advantage mo pag naka-invest ka sa mutual fund. Now, magkano yung pwede kong i-invest dyan? Depende sa goal mo. So kung ang goal mo ay maging milyonaryo ka after 30 years, so pwede kang mag-invest ng 30 pesos a day or 1,000 in 1 month. So yung 1,000 dyan, kung ilalagay mo lang siya sa bangko 4%, 30 years hindi ka pa aabot ng milyon. 'Di ba? Magre-retire ka, hindi ka pa magre-retire na millionaire. Pero pag ililipat mo siya sa mutual fund, 12%, meron kang 3 million pesos, no? Basta long term kang magi-invest. 'Di ba? So kaya mo bang mag-invest ng 1,000? Ako nagsimula ako dito 5,000. So every time nagsasahod ako, no, dinidisiplina ko yung sarili ko. Naglalaan muna ako ng savings. At yung savings ko, nilalagay ko sa 12%. So ibig sabihin, after 10 years, meron akong 1.1 million. So may nagtanong sa akin, "Sir, mandatory ba talaga na every month ako maghuhulog dyan?" Hindi po mandatory na every month, no? Nasa sayo lang po yan. Ini-encourage lang po namin na monthly kang mag-ipon para mas ma-achieve mo ng madali yung goal mo. Pero kung hindi ka naman makakahulog next month, okay lang din, no? Nandyan pa rin yung investment mo. Okay? Pero again, maganda na every time may sahod tayo, maghulog tayo sa ating savings sa mutual fund para ma-achieve natin yung goal natin. So this is for example only, no, based on the past performance of our market. Okay, so ano yung formula na magandang i-follow? So this is called abundance formula. So this will really give you, no, abundance life. So ibig sabihin, ang sikreto dyan, every time na meron kang income, 10% no giving back to the Lord. So ibig sabihin mag-tithing tayo. So 10%, so you can put it in your church, you can
You can help other people, no? Put it in charity. So anything if you believe in tithing. And then 20% is savings. Ibig sabihin, bayaran mo yung sarili mo kasi ikaw yung nagpakahirap sa trabaho, di ba? Nagpakahirap ka sa abroad, grabe yung sakripisyo mo, no? Pag puro ka lang padala sa Pilipinas or every time sumasahod ka, puro ka lang gastos, no? Wala kang binabalik sa sarili mo, mapapagod ka kaagad, mai-stress ka, mababurnt out ka. Pero kung may nakikita kang investment sa sarili mo at saka savings na tumutubo, mas mai-inspired kang magtrabaho. Kaya kailangan mo mag-save kasi hindi habang buhay may trabaho ka. Hindi habang buhay kaya ng katawan mo yan. So, ang natira, gamitin mo na yan for your expenses. So, yun na yung bayarin mo sa tubig, kuryente, boarding house, or kahit anong man, no, mga loan or utang mo. Diyan mo na ibabawas sa 70%. At saka syempre yung lifestyle, no? So, kung meron kang gustong bilhin na pagkain, yung mga wants mo, ayan, dyan mo kunin sa 70%. Kasi yung 20% mo, para yan sa future mo. Huwag mo yan siyang galawin. You know, para yan siya sa investment mo. Again guys, this is Abundance Formula to make you truly rich. Yan. Isa sa mga author nito is si Brother Bo Sanchez. Now, balik tayo sa ating solid financial foundation. Again, the first priority is to have our own healthcare. Bakit importante yung HMO or healthcare? Ito yung sabi ko, pag once nagkasakit tayo, dapat may nagka-cover sa atin. Kasi kung wala, may possibility, mauubos lang din yung pera mo na iniipon. No? So dito sa Pilipinas, dalawa yung klase ng healthcare. Merong short term, meron ding long term. Dito muna tayo sa short term. Usually, benefits ito ng mga empleyado. So nire-renew ito every year hanggat kaya mo pang mag-renew or magbayad. Magbabayad ka dito until age 60 or hanggang nasa kumpanya ka. No, naalala ko dati meron ako sa company namin, PhilCare. So ibig sabihin covered ako doon as long as nandun ako, empleyado ako sa kumpanya at binabayaran siya every year. Magamit man siya or hindi, bayad na siya. 'Di ba? So ang gusto ko or pinopromote namin is yung long term. Kasi yung long term, aside sa magagamit mo na siya sa ngayon, no, pag kumuha ka ng long term, magagamit mo pa siya during your retirement years. And alam naman natin kailan ba lumalabas yung mga sakit. During retirement, kung kailan wala tayong trabaho or wala na tayong income. 'Di ba? So, usually diyan, no, dito sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking healthcare na nagpo-provide which is covered ka, no, until age 100 is si Kaiser International. So pipili ka na lang kung saan mo gusto kung magkakasakit ka. Gusto mo ba sir sa charity or ma'am dyan ka sa executive or sa payward? Depende yan kung afford mo, oh, kaya ba yan ng bulsa mo. So kayang-kaya yan kung meron kang healthcare. Ayaw naman natin, no, na ilagay natin yung sarili natin dito sa charity. Makipagsiksikan tayo dito sa charity room or sa public hospital kasi nakapasok na ba kayo dyan sa PGH? No? Ako nakapasok na kayo dyan. Pati yung sahig, merong pasyente. Ayan. So papasok kang may lagnat, lalabas kang may TB, 'di ba? May COVID. So hindi natin deserve 'yan kasi tayo ay nagtatrabaho. So ibig sabihin, grabe yung sakripisyo mo tapos magkakasakit ka lang, ilalagay mo yung sarili mo sa charity. So might as well prepare for a healthcare para afford mo yung executive at saka payward. Alright? So again, this is our first priority kasi lahat naman talaga tayo ay magkakasakit. Now, kung gusto mong mag-start i-build yung solid financial foundation mo, sino yung makakatulong sa'yo? So, pwede kang dumaan sa bangko. Pwede kang makipag-usap sa agent or sa broker. No? Pwede rin gamitin mo yung membership benefits mo dito sa IMG. So, ano yung advantage, no, sa IMG? Dito muna tayo sa letter A. Sa traditional industry, or kung gusto mo ng investment, mutual fund, healthcare, tsaka insurance, pupunta ka talaga sa broker at tsaka agent, no? Or minsan sa loob ng bangko, meron ng agent dyan. Kung gusto mo ng insurance, gusto mo ng mutual funds, or tinatawag natin na UITF, no? Meron din tayong mga real estate, dadaan ka talaga sa agent. So, di ba? Anong nangyayari pag merong agent? No? Bank agent and broker will earn commission from the product you buy. So usually napapalaki yung bayad natin sa mga premiums, no, pag dumadaan ka sa middleman. At the same time, sa bangko meron nga tayong 20% withholding tax sa mga returns or tubo ng pera natin.
At sa mga ibang broker, no, like bank, meron silang management fee at saka entry fee. So yun yung ina-avoid natin, di ba? Kasi as much as possible, pera mo yan eh. Dapat kung magkano yung nilagay mong pera, yun din yung dapat yung investment mo. Okay? So pwedeng-pwede yan siya dito sa IMG. Kasi dito sa IMG, binabypass natin yung middleman. So kung ikaw to, gamitin mo yung membership mo sa IMG, ano yung advantage mo? Meron kang direct access sa mga financial companies. Ibig sabihin, kung gusto mo ng investment, mutual fund, nandyan na po yan, no? Mga Soldivo, gusto mo ng healthcare, meron ka ng access sa Kaiser. And other companies, no? Makaka-enjoy ka ng discount sa real estate and you become your own money manager. Ibig sabihin, kung magkano yung gusto mong invest, ikaw yung magdidesisyon. Walang mag-ano sa iyo, no? Walang magpe-pressure sa iyo or magdidikta na ito ganito, ito yung ilagay mo. So wala kasi ikaw yung own money manager mo. Okay? So i-check natin kung ano yung mga benefits dito sa IMG para makita mo talaga ano yung advantage dito. So first of all, meron tayong mga free financial education. So bakit importante ang financial education? Hindi kasi pwedeng isang beses ka lang, no, mag-aaral or after mo makinig dito sa akin is alam mo na lahat, no? Education is a continuous process. So ibig sabihin, kahit ako dati, no, nakaka-attend ako ng mga ibang courses or seminar sa labas, usually may bayad yan, La Chinkitan, no, Marvin Guillermo, Randall Chongson, even the seminar of Rex Mendoza and Brother Bo. May bayad yan. Pero dito sa IMG, libre lang po yung mga ganyang seminar. And alam nyo ba, most of the time, no, same lang po yung mga topics nila. Kung paano tayo kumita, paano i-manage yung utang. Ayan, nandito na po yan. At the same time, meron na tayong access dito sa libro na to. Pag once member tayo ng IMG. Meron din tayong mga workshop, which is in fact, yung mga ibang tao, magbabayad pa sa napakalaking mga tuition fee para lang makapag-aral ng finance. Pero dito, kasama na siya sa membership natin. Ayan. And meron din tayong mga financial check-ups, no? Ano ba yung ginagawa every financial check-up, no? So ina-assess natin kung ano na ba yung condition natin financially. Kasi minsan hindi lang naman sakit sa katawan meron tayo. Most of the time sakit sa bulsa. So kailangan ng financial check-up. Pwede ka ring maging associate financial planner and at the same time, pag once member ka sa IMG, meron kang libreng accident insurance. So automatic na po to 100,000 sa mga bagong member sa IMG. Kung gusto mo ng additional 50,000 insurance, mag-add ka lang ng 500 pesos which is also optional, no? And isa sa mga gusto ko rin dito, no? Meron din tayong libreng frame twice a year. So pag magpa-check up ka sa mata mo, pwede kang kumuha ng frame, no? So usually ang frame itong sinusuot ko nasa mga 6,000 po ito. Pero pag gusto mo ng libre, kuha ka lang dito sa De Los Reyes Optical. At pwede po itong ipa-shipping sa address po ninyo. Ayan, 2 beses or 2 piraso sa isang taon. Number 14 benefit, no, meron tayong access sa Kaiser. So ano ba yung Kaiser? Ito yung sabi ko na who will take care of us during hospitalization and sa ating mga medication, no? So si Kaiser kasi aside sa mga accredited hospital, meron siyang sariling medical center na nasa loob ng mga mall. So we have partnership, no, na nasa loob ng SM, Robinson, ayan. So ibig sabihin pag pupunta ka doon, discounted ka po. Ayan, meron ka pang unlimited free consultation. So kung gusto mo magpa-check up, biglang sumakit yung ulo mo pagpunta mo sa mall, no? Kasi na-realize mo na ang mahal naman ng mabilihin dito or wala akong pambili. So sumakit yung ulo mo. Pumasok ka lang sa Kaiser. Pagkasama mo yung family member mo, discounted din sila doon. Ayan. And then si Kaiser nag-o-offer din siya ng long-term healthcare, which is meron ng healthcare na covered ka for a lifetime. Meron na ring life insurance at saka meron ding investment. So 3-in-1 po siya. So ito is isa to sa mga pinakamagandang benefit pag once member ka ng IMG, itong Kaiser. And aside from that, pag once member ka dito sa IMG, meron ka na ring libreng investment which is 1,000 pesos worth of shares. So ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang mutual fund. So nagtataka kayo, saan ba ako mag-i-invest? Gusto ko yung 12%. So itong mutual fund, usually,
yung pera natin dito, no, naka-invest ito sa malalaking kumpanya. So sa Soldivo, pag once member ka, meron ka ng 1,500 shares, no, na naka-invest sa SM, sa Ayala, sa BDO, sa BPI, sa Jollibee. So kung iisipin mo, itong mga kumpanyang ito, napaka-stable. 'Di ba? More than 30 years, more than 40 years na dito sa Pilipinas. So, do you think mababankrupt pa to or do you think scam itong Jollibee? Scam ba tong SM? 'Di ba? Hindi, no? So, yun yung kagandahan dito kasi ito yung pinaka-legal na investment na napasukan mo. So, kung ilang beses ka na na-scam, so ito na yung tamang opportunity sa iyo or tamang company para sa iyo, no? So, wag ka nang magpaloko and you need to start invest in the right companies. Doon ka sa legal investment and well-regulated ng government. Number 19, meron din tayong mga exclusive insurance para sa members, no? Kung gusto mo ng 1 million insurance at saka meron din tayong Everest Memorial Services. And we also have access to mutual fund with 0% entry fee. So ito yung sinasabi ko na walang bawas. Kung gusto mong mag-invest ng 5,000, 5,000 worth of shares talaga yung mabibili mo. And kung gusto mo naman ng trading, no, yung ikaw talaga yung maglalaro sa stock market, medyo risky lang siya, pero meron tayong MyTrade dito. And partner na rin natin ang isa sa mga pinakamalaking remittance center sa Pilipinas, which is Palawan Pawn Shop, no? So discounted tayo sa ating mga IMG transactions sa Palawan Pawn Shop. And next, ano pa yung mga benefit natin dito? Number 24, meron tayong discount sa mga non-life insurance. So may insurance ba yung sasakyan mo? Magkano yung binabayad mo dyan? 25,000, 30,000? Dito makaka-discount ka ng 3 to 5,000 per year, no? So ito yung mga partner natin, Malayan, Standard, Pioneer, ayan, Mapfre. Yan yung mga partner natin na makakabigay sa iyo na discount. Car insurance, fire insurance, no? And cargo insurance. And then, meron din tayong discount kung bibili ka ng mga properties. Basta partner natin is SMDC, Ayala at saka DMCI. Yan, sa mga house and lot, condominiums, no? So makaka-discount tayo dyan ng 50 to 60,000 pesos. Okay, so special courses, meron din tayo dito sa IMG. And aside from that, meron din tayo ditong access to asset preservation service. So if you want to create a corporation para makales ka ng tax, no, and ma-preserve yung asset ng family ninyo, meron tayong access sa IMAX. And 29, we also have our legal assistance para sa mga members, no, dito sa IMG, which could give you access to legal consultation sa ating mga lawyers dito sa IMG. And number 30, meron tayong parang St. Peter. So, if ever may mangyari sa atin or immediate family natin, no, pwede natin gamitin itong Everest Memorial Services. So, sila po yung mag-o-organize if someone pass away, no, para makapag-focus tayo sa pagluluksa, no? Ayan. Magandang serbisyo po ang mabibigay sa atin ni Everest. And number 31, meron din tayong discount pag bibili tayo ng bagong sasakyan. So, kahit bank financing yan or cash, we can have a discount up to 80,000, no? Or even 100,000, depende yan sa brand ng sasakyan, no, at saka sa model. So ang kagandahan dito, marami na kaming mga members ang naka-experience dito. In fact, may mga nagpapa-member lang dito kasi maliit lang naman yung membership kumpara sa mga discount na maa-avail nila pag once member sila sa IMG. And then, number 32 benefit, no, pag once member ka dito sa IMG, you are now part of the financial industry. So ano yung ginagawa namin dito, no? So automatic, pag once member ka sa IMG, you can have your own business. So pwede kang mag-business, pwede kang maging financial educator. Hawak mo yung oras mo, no? Online system lang tayo. So ito lang yung ginagawa natin, Zoom lang. So kung gusto mo ba ng extra income, no? Additional income of 20,000 to 50,000. So kung ikaw yung naghahanap ng extra income, yan, this company is for you. Kasi dito, wala kang quota. No, wala din siyang pressure. Pwede kang part-time, pwede ka rin full-time. Ano yung ginagawa diyan, Dave? Ang ginagawa lang namin dito is nag-i-educate lang kami, no? Tinutulungan lang namin yung pamilya kung paano mag-ipon at saka paano mag-invest. And then, mababayaran mo pa yung utang mo kasi yun, malaki yung tulong sa income ng IMG.
Aside from that, we have free travels. Ayan. So, kung dream mo naman makapunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ayan, mabibigay yan siya ni IMG as one of our incentives. At meron din tayong mga conventions abroad. So this is me, no, before IMG. I am a seafarer, isa akong seaman, and my mother is a fish vendor. So ayun, wala talaga kaming knowledge about investment. No, zero knowledge. In fact, nung nagsisiman ako, wala talaga akong investment din. At usually, no, ang pera ko napupunta lang sa utang kasi ano ako study now pay later, no? So pambayad sa utang, bili lang ng mga gadgets, gala, ayan. Pero nabago yan siya dahil sa IMG. Unti-unting nakapag-ipon and nabigyan din kami ng mga free travels, awards, recognition, no? Because of IMG. So for me, sulit na sulit talaga yung one-time membership fee dito. Kasi nga, no, ang laking tulong sa sarili mo, pati sa family mo, and yung impact din na mabibigay mo rin sa mga taong natutulungan mo. So ayun, no, that's my personal testimony. And aside from that, meron tayong mga free na relo, ayan, mga rings, pins, at saka car, no, na ibibigay ng company sa'yo as part of your recognition kasi nga marami kang natulungang tao na maging financially educated. At itong number 35, meron din tayong libreng Kaiser, no? So itong Kaiser card natin, pakita lang natin yan sa ating sa hospital. Meron din tayong downloadable diyan, no? Which is ika-covered na yung mga sakit na meron tayo. So sa katawan, pati yung mga existing na sakit mo, no, high blood ka na, may diabetes ka na, yan, covered na rin yan. Exclusive lang po yan sa mga part-time or full-time na financial educator sa IMG for marketing directors and up. And 36, no, 39, we have a powerful portal. Ayan. So once member na tayo dito, mamaya ipapakita ko sa inyo yung account ko sa IMG para makita niyo, no, very transparent yung company at saka namo-monitor mo talaga yung mga benefits mo, namo-monitor mo talaga yung mga investment mo. Alam mo, yun yung hanapin mo sa isang company, no? Nakikita mo ba kung saan nalalagay yung pera mo? Nakikita mo ba yung tubo ng pera mo? Nakikita mo ba yung mga benefits mo? Kung yes yung sagot dyan, no, you are in the right company. And then updated ka rin kasi meron kang mga emails ng mga natatanggap. At itong Neuracash natin, ito yung parang GCash natin dito sa IMG, no? Now, which is, dyan pumapasok yung tubo ng pera natin, no? Kung gusto mo mag-withdraw, no, you can, from your Neuracash, pwede mong idiretso sa bank account mo. Pwede din siya, no, sa i-transfer mo sa ibang tao. Pwede nga siya sa GCash no? So, yan yung kagandahan sa Neuracash natin, no? Napaka-flexible niya. So, instantly pwede mong ma-transfer yung pera mo. At diyan din pumapasok yung income natin or commission sa IMG. So, kung OFW ka naman, ano yung mga benefits mo na pwedeng magamit mo, no, kung international yung code mo? So, first is meron tayong money platform, no, yung IMG Visa card natin, and then meron tayong mga exclusive events for OFW. So meron tayong mga conventions at saka mga runs and contests. And ito yung gusto ko, no? Kasi sa mga OFW, pag international yung code nyo, meron kayong additional na more than 600,000 insurance. At kasama na po dyan, no, yung repatriation, if may mangyari sa isang OFW, ayan, yung burial benefit, yung accidental medical reimbursement benefit. So napakaraming benefits talaga pag once member ka ng IMG. So kung itotal mo yun lahat, ilang benefits ba yung na-mention ko? That is more than 500,000 discount. Pero tayong mga Pilipino kasi mahilig tayo kung saan tayo makaka-discount. Kaya tayo nagpapa-member sa SNR membership, SM Advantage, di ba? Sa Petron Value Card kasi gusto nga natin ng discount. So dito sa financial industry, meron din tayong ganyan, no? Malaking discount. Pag once member ka ng IMG. So ito yung account ko sa IMG, no? So dito, ito yung sinasabi kong portal. Bawat member meron siyang sariling portal. Nakikita mo yung pangalan mo dito. Sa baba naman, nakikita mo yung mga benefits mo. So dito mo nakikita yung shares mo, which is anytime pwede mong i-withdraw, anytime pwede kang magdagdag. And then dito rin yung memorial services mo, no? Yung libre mong frames twice a year. So i-click mo lang yan, nandyan yung IMG ID mo. So may ID ba tayo dyan? Yan, i-click mo dyan, no? Pwede mong i-download yung ID mo sa
IMG. So lahat po ay downloadable at saka meron ka ring policy. Yan. So policy sa insurance mo, pwede mo ring i-download dyan pag once member ka. Anyways, pag once naging member kayo dito sa IMG, no, i-guide namin kayo dito kung paano natin gamitin itong account mo dito sa IMG. Kasi lifetime member naman tayo dito. So meron tayong yearly accreditation because IMG is a business at lahat ng business po nagre-renew every January, no? So since business naman tong IMG, 4 pesos a day lang siya, no, for the whole year, or that is just 1,500, no? So pag once naka-renew ka ng accreditation mo, continuous yung income na pumapasok sa iyo dito sa IMG at saka active lagi yung mga benefits mo dito sa IMG. Sir Dave, paano pag hindi ako naka-renew? Member ka pa rin ng IMG kasi lifetime member ka naman, no? Meron na tayong mga benefit dito na hindi po muna siya maa-access unless nakapag-renew tayo ng accreditation. Now, paano ako makapag-start? Gusto ko na makapagsimula sa journey ko, no? Gusto ko na makapag-ipon. Ang tagal ko na sa trabaho at wala akong naiipon, no? So, you can start by becoming a member of IMG. So, ang gawin mo lang, magbayad ka lang ng 5,500 kung gusto mo ng Philippines code, at kung OFW ka naman at gusto mo ng international code, no, nasa around 8,000 to 10,000 lang yan siya, depende sa kung saang bansa ka ngayon. But anyways, pati OFW, pwede din naman sila sa 5,500. Depende po yan sa inyo kung gusto mo ng may additional ka na benefits. Again, lifetime member ka na dito sa IMG, isang beses ka lang po magpapa-member. So I'm looking forward, no, na makapag-start kayo dito para lahat tayo dito ay makapagsimula na sa ating mga sariling investment. So sino ba yung mga members sa IMG? Meron tayo ditong mga police, meron tayo ditong mga uniform personnel. So ako po yan, no, nagkakandak po ako ng mga seminar sa mga Coast Guard, sa mga police. So kasi alam nyo ba, kahit mga police, nai-scam din po yan sila. Kaya nga the moment na nalaman nila tong IMG, mostly talaga sa kanila, no, nakapag-start na rin sila sa kanilang investment na totoo, yung legal. Mga teachers, ayan. So pag mga teachers, 'di ba, usually mga lapitin sa loan. So yung mga nakakausap kong teacher, they are very thankful kasi nung nag-member sila ng IMG, na-increase yung cash flow nila, so nabayaran nila yung mga utang nila. At the same time, no, nagkaroon din sila ng sarili nilang mga investment sa Kaiser at saka sa mutual fund. Meron din tayong maraming OFW dito tsaka seafarers, no? So ako nagkakandak din ako ng seminar sa mga agency bago sumampa yung mga seaman at mga OFW, no? Kasi alam mo, sino ba yung mga OFW dito? So kung OFW ka, nakikinig ka ngayon, no? Kung dati resibo lang yung naiipon mo, yung mga OFW dito sa IMG, ang naiipon nila ngayon ay mga shares ng mga companies, mga investment, no? So kung nalalakihan ka sa membership fee, para sa akin maliit lang po yung 5,500 sa sakripisyo na ginagawa mo diyan abroad, 'di ba? Kung dati puro ka lang padala sa pera mo sa Pilipinas at ang mga pamilya mo naman waldas lang ng waldas ng pera mo, tinitipid mo pa yung pagkain mo, hindi ka pa nagsha-shopping, no? Ito, one time ka lang magpapa-member, lifetime na. Magagamit mo pa siya sa retirement. Kaya mag-isip ka kasi napakahirap pag uuwi ka sa Pilipinas at wala kang madadatnan, no? Pag uwi mo sa Pilipinas, nauubos lang din yung mga lahat ng pinadala mo. Pero at least dahil member ka sa IMG, meron ka pang natirang investment na magagamit mo for your retirement. So yun, no? Minsan hindi masamang maging madamot, pero magandang unahin natin yung sarili natin by becoming a member of IMG. Okay? So that has been our membership orientation, no? So I hope marami kayong natutunan and you will now start your journey sa IMG. I'm your speaker for tonight, Dave Vallejo. So if you have question, you can talk to the person who invited you at pwede nyo rin akong i-chat sa Messenger. So I'm looking forward, no, na maging part kayo dito sa IMG kasi po marami po kami dito na willing mag-assist sa inyo, willing tumulong sa inyo at magturo talaga sa inyo kung paano talaga ang gagawin para maging successful tayo dito sa IMG. So wag nating sayangin yung panahon kasi everyday tumatanda tayo, lumalaki yung mga anak mo, sayang talaga yung pagkakataon. No? So pag pinanganak kang mahirap, hindi mo yan kasalanan, pero pag mamamatay kang mahirap, kasalanan na natin yan. Kaya wag nating agsayahin yung panahon. So thank you very much. God bless and enjoy the rest of the day.